Okay, una sa lahat, good afternoon to each and everyone. So, welcome sa ating discussion for today. So, dalawang module tayo ngayon, Module 1 and Module 2. So, yung intro to feasibility study at saka yung significance ng feasibility study. So, let me share my screen now. Yan. Okay. So, feasibility study. Can anybody please tell me what feasibility study is? Any idea lang? Pwedeng single line, single word. Yes, ayun, Stella. Hello po, sir. Hello? Yung feasibility study po, ito po yung evaluation ng feasibility or ng proposed project plan or idea. Ito yung process na makakatulong na ma-determine yung kung worth ba yung project. Okay. I like the process. Yeah, the process. Tsaka yung evaluation. Tama-tama yun. Saktong-sakto. What else? Thank you, Miss Stella. Yes, Mark. Planning po, sir. Planning. Okay. What's with planning? Before, kasi bago po tayo dumaan ng process, of course, kailangan po muna natin i-organize yung pagplanuhan kung ano ba yung magiging concept, kung ano po ba yung magiging business na gusto po natin. Okay. Very true. No, very true. In a feasibility study, we really do planning here. Tama. Kasi hindi tayo pwedeng pumasok sa business nang walang any preparations, no? Thank you for that. Some more? Okay, Miss Jennifer. Feasibility study, it helps answer the essential question. If we have to proceed with the proposed idea or business. Ayan, maganda rin yon. It answers the questions of whether we go or not go. Okay? Whether we proceed or not with the project, with the proposed business. Okay, thank you very much for that. Now, feasibility study, yan. Sabi, based on our notes, it's a systematic inquiry. Now, you made mention, Miss Stella, si Mart, no, tsaka si Jennifer, they made mention that in a feasibility study, no, we used to initiate checking, no, or evaluation. Pero one good thing about feasibility study, guys, is that we do all of this in a systematic way. Kaya sabi niya, is a systematic inquiry. Ibig sabihin, we use science, we use process, we use procedure in evaluating it. Now, one good thing about feasibility study, guys, is that we, in a feasibility study, to decide whether to go or not, according kay Jennifer, we determine or test its viability. Okay? Testing the viability. Ang maganda rito, may minention sa definition yung all areas. All areas. So, ibig sabihin, hindi lang one specific area yung tinitingnan. May mga chismis kasi, sabi, sa FISIB daw, ang pinakamahalaga, financial. O katulad ng ibang chismis, chismis lang talaga yun. Kaya lang naman nila nasabing pinaka-importante ang financial kasi daw mahirap gawin. Guys, yun na ba yun? Ang daming area ng FISIB, 4. Marketing, management, technical, tapos financial. Ibig sabihin, yung 3 less important? I bet to disagree. Bakit? Kasi guys, wala namang mailalaman sa financial kung walang gagawin yung 3. Think about it. For example, dun muna tayo sa income statement. Ano meron sa income statement? Ang nandun guys, sa income statement, sales.
Saan makikita yung sales? Nasa marketing. O, di ba? Cost of sales. Nasaan yon? Saan makikita yon? Nandun sa technical. O. Yung list of expenses, operational expense, administrative expenses, and the likes, nandun sa management. Nandun sa technical. O. Paano kung wala yung tatlo? Ano ilalaman ni ano? Ano ngayon ang ilalaman ni financial aspects? Wali. O, di ba? So, chismis lang talaga yon. Okay? So, nahirapan lang sila kasi math. Nahirapan lang sila doon kasi math yung gagawin doon eh. May compute, no? Pero, lahat kasi yan, lahat yung apat na yan, they are all important. Okay? May iba't iba kasi silang aspect. May iba't iba silang concern. Kaya, equally, they are important. Okay? Now, at the bottom line, no, testing the viability leads to one thing. We would like to know whether it is profitable or not. Kaya sabi ni Jennifer, tutuloy ba o babawi? Tama ba, Miss Jennifer? Opo, sir. Yan. So, ano pa mapapala natin bukod sa we test the viability of the proposed business? Okay? Ano pa yung mapapala natin kapag tayo ay nag-undergo ng isang feasibility study? Yan. Una daw, yan, resources. Ibig sabihin, madi-discover natin, madi-determine natin what are those resources that is needed. What are those technology that is needed? Sir, sa bagay sir, sa PSIB meron nga nun. Sa technical meron, di ba? What are those furnitures, fixtures, machines, equipment that is needed? Di ba? Nagagawa din nating ma-evaluate whether yung technology ba is already existing or not. Di ba? Kasi minsan, meron tayo mga business na naiisip na yung technology is not yet existing. O kaya naman, wala pang machine na ganun, pero naisip mo na. Okay, bigyan ko kayo isang example ha. Simple machine lang to. Natatandaan nyo ba guys yung buko shake na nakalagay sa pet bottle? Natatandaan nyo yun? Yes po. Oh. Di ba? Parang, oo nga no, ang galing niya, naisip niya yun sa pet bottle. Kasi normally sa baso no? Oh, ano ang ginamit na pambutas dun sa takip? Di ba? May nabibili niya na yari na? Oh, wala. Pina-customize nila yon guys. Nung una ko nga nakita yon, ang naglaro kagad sa isip ko kung papaano ang gagawin para butasin yung takip. Ang naisip ko nun guys, medyo primitibo pero siguro meron silang stainless na parang martilyo, tapos yung pinaka spike gawa din sa stainless na 304, tapos yung pinaka tansan merong may abang na ipapatong, tapos saka pupukpukin ganun. Aba, nung tinay ko, bumili ko, hindi pala ganun. They now come up with a simple machine na the same ang concept pero hindi na pinupukpok. Hinihila lang na ganun. O, diba? Ang galing. So, katulad niyan, wala pa yung technology pero pwedeng i-customize. Na-discover natin yun because of PSIB. Diba? Yung iba nga guys, talagang nagpapa-customize talaga ng machine. See? O, yan ang agandahan ng PSIB. Na-discover natin na ito pala yung mga resources na kailangan when you put up this kind of business. Am I clear? Yes po. Okay, thank you. Maraming salamat sa 100 sumasagot. Salamat. Yan yung mga nagta-thumbs up at heart. Pangalawa, sa pwede nating
malaman because of feasibility studies is yung risk. What are those risks when investing in this kind of business? And how much return can we get from it? Diba? Sir, nakita namin yung study, sir. Ang ganda pala. Sa unang taon pa lang, sir, kikita na kagad kami ng 100,000. Tapos, hindi pa ganun ka-risky. Kasi, maliit lang yung konti lang yung competitor namin, pero medyo malaki yung market. Yun nga lang, sir, na-realize namin na as time pass by, madidiscover na rin ng iba yung market na to. So, eventually, may chance na dumami na rin yung competitor. But still, iba pa rin yung pioneer eh. Iba rin yung nakauna ka. Nakapwesto ka na. See? Iyan ang pwede nating makuha when we study feasibility study or kapag nag-conduct tayo ng feasibility study. Mas nagiging sharp sa mga potential risk. Kumbaga, nagiging keen na yung mata mo, mas nagiging matalas na yung mata mo na ma-identify kung ano yung mga potential risk. And at the same time, nagiging keen na rin yung pakiramdam mo about possible returns. Diba? Kasi talagang pagka may risk, dapat may return. Diba? Hindi pwedeng puro risk lang. Kawawa naman negosyo natin pagka ganun lang. Pero guys, huwag naman sana dumating sa point na yung feasibility study nyo sa unang taon pa lang, kumita ka na kagad ng 1 milyon. Medyo paano ba natin sasabihin to? Parang questionable naman yun. Sa tingin nyo ba? Questionable yung ganon? First year of operation, kikita kagad tayo ng 1 milyon? Diba? Parang too good to be true siya. Yun na actually, napansin ko yan sa mga FISIB eh. Medyo, unang taon pa lang, milyones kagad. Unang taon pa lang, milyonarya na kagad. Ayan. Buti nga sana kung 1 milyon lang, Mart. Hindi eh. Minsan, pinag-usapan natin, 7 million. Tapos ang investment nila, wala pang 1 milyon. Diba? Panalong-panalo. Sabi nga nila sa Pilipino, tubong lugaw. Ayan. So, what are the qualities of a good FISIB study? Una, a FISIB study should be comprehensive. Anong ibig mong sabihin by that? At saka bakit kailangan comprehensive? And one, ang magandang FISIB dapat comprehensive. Bakit? Okay. Ganito. Lena Bilen? Okay. Max, kapag ka ba may nagkwento sa'yo ng isang palabas, gusto mo putol-putol? O gusto mo bitin? Yung buo po na detailed. Buo, detailed. Good. Bakit? Kasi po mas okay siya pakinggan. Mm-hmm. Mas nakakainganyo po pakinggan. At saka, may intindihan mo, tama? Opo. At saka masasabi mo kung maganda o pangit yung kwento. Tama? Opo. Pareho lang dito yun. Pareho lang sa FISIB yun. Kung ang content ng FISIB mo ay kulang-kulang, sa palagay mo ba, magagamit natin yan in making good decision? Di ba? Hindi rin. Take note, sa feasibility study, we are determining the viability of the proposed project or the proposed business. Tapos hindi detailed, hindi comprehensive, diba? How can we get the full data na gagamitin natin for making good economic decision? Paano tayo magde-decide whether to go or not
kung hindi kumpleto ang detalye. Ni hindi nga natin nalaman kung ano ang estado ng industriya. Ni hindi natin nalaman kung what are those potential threats. Kasi nga kulang-kulang yung details. So kung kulang-kulang yung details, ang tendency niyan, guys, baka maging haphazard yung magiging decision natin. Baka eventually hindi tayo makapag-decide. Why? Kasi kulang yung detalye. So a good PhilSIP study dapat comprehensive, dapat plakado ang detalye. May 4 na lang naman, may 4 na aspect lang naman. Kailangan kumpletuhin mo para useful siya. Clear? Okay, thank you. Pangalawa, objective. Guys, gusto ko lang i-remind, yung objective na sinasabi dito, hindi ito yung may kinalaman sa goal, ha? Hindi yon. Ang ibig sabihin ng objective dito ay parang yung laging sinasabi ni Mr. Investigador Mike Enriquez. Sumalangit nawa, 'di ba? Na patas, walang kinikilingan. Bakit? Kasi pag sinabing objective, ikaw ay hindi bias. Ikaw ay patas. Kasi dapat ganun. The process and even the presentation of the findings should be free from any biases. Dapat ganun. Bakit? Huwag mong isama ang personal mong opinion. Interpret mo lang ang data. Kasi pag ginawa mo yan, niloko mo na yung study. Kasi hinayaan mong isama mo ang emosyon mo o yung perception mo towards the study. Dapat wag kang magsama ng personal mo sa kanya. Just let the data speaks for itself. Dapat ganun siya. Kaya dapat objective ka dito. Okay? Huwag niyong ipilit kung hindi talaga profitable according sa data, hindi siya profitable. Huwag na nating ipilit, ganun talaga. Kasi kung hindi talaga. Okay? Am I clear? Okay. Number 3, simple. Yes, Mark. Sir, no, sorry po, napindot po. Okay. Sige. Stella. Stella. Sabi niya dito, Stella, simple. Stella, meron ka na bang nabasang isang kahit article or story or what na nahirapan kang intindihin siya? Opo, sir. Parang napakalalim ng English or ng sinasabi niya. Mas okay pa rin po yung mas naintindihan ko. Correct. Tsaka mas madali ka makarelate, no? Yes po, sir. Exactly the same yung sinabi sa atin ni Stella dito sa sinasabi sa number 3, sa simple. Kasi just imagine, guys, kung ang ginawa mong presentation ng PhilSIP study mo, ang daming jargons, ang daming technical terms, di ba? Hala, baka hindi kayang basahin niya ng common tao. Hindi kayang intindihin niya ng common tao. Baka pati yung investors mainis sa'yo. Bakit? Wow. Madaming highfalutin words. Ano ibig sabihin yan? Di ba? Tapos gumagamit ka pa ng mga technical terms. Minsan nga, guys, pag meron akong may trip akong basahing article. Dati kasi mahilig ako magbasa about electronics. Inayawan ko na. Inayawan ko na sa bakit? May mga technical terms na hindi ko kasi alam. So, ang hirap. Ang hirap niyang intindihin. Kaya tinigil ko na. Di ba? Kapag yung mga ganung mga technical terms, by the way, meron pa pala, yung mga
medical journals. Ayan, ang hirap din niya intindihin. Bakit? Kasi puro mga technical terms na sila lang ang nakakaintindi. Para ka nanonood ng K-drama. 'Di ba? Pero sila mga terms doon, naka-English na hindi pa natin alam. Ayun. Next, number 4. Reliable. Ayan. When can we say that a PhysIP study is reliable? And what makes reliability a good quality of a good PhysIP? Di ba? Kailangan ba Kailangan ba ang income niya tumataginting? First year of operation, gaano ang sales? 14 million. Magkano ang net income for the first year? 10 million. Wow. That's too good to be true. 'Di ba? Parang, bakit wala nakaisip ng business na yan? Kikita pala ng ganyang kalaki yan. Tapos magkano lang investment? Wala pang 1M. Meron kami na panel na ganun eh. Wala pang 1M yung investment. Tapos, first year of operation, ang sales 14 million, panalo. Diba? Panalo talaga. Ibig sabihin, ang dami nilang nabenta. Ang dami rin nilang na-produce. So, sabi ko, paano nyo nagawa i-produce yan sa loob ng 1 taon? Ang tao nyo, tatatlo lang. Ano yan? Walang tulugan? Kasi kahit anong compute ko, hindi talaga sasapat. Hindi nga kinaya kahit na man lang 1/4, hindi kaya ng production. O diba? So hindi na reliable. How can you make a decision if the data is not reliable? Diba? Ayun. So kaya dapat reliable. Sabi nga, dapat conservative ka lang. Kalmahan mo lang ang numbers. The more numbers na gagamitin mo, the bigger the number is, the more na hindi siya nagiging reliable. Okay? Klaro ba ako guys with the qualities? Okay. Ayan. Next is factors affecting the preparations of the feasibility study. So this is a call, guys. It's a reminder for all of us that this should be considered. Actually, itong mga ito, nakikita din yan, guys, doon sa content, sa outline. Kaya gusto natin na ma-remind tayo na wag natin kalimutan itong mga ito. Una, we need to know kung nasaang type of industry tayo. Okay? Marami kasing industriya. As in, marami talaga. Now, for example, meron tayong nasa service industry. O, di ba? Industry yun. Service industry. O kaya naman, baka tayo ay nasa service. Yan. Kasi industry din naman yung service. Or baka naman mamaya nandun tayo sa entertainment. O, di ba? Industry din yun. O, ngayon, ang tanong, sir, anong point? Yan. Anong point? Bakit namin kailangan malaman kung nasa ang industry tayo? O, anyone? Ba't natin kailangan malaman kung nasa ang industry tayo? Yes, Angelica. Para po malaman yung target market po, sir, kung sino po yung mga tao na na-target mo pong maging customer po doon sa product, at saka po kung gaano po kalaki yung market na pang-customer po. Okay, isa yan. Kasi if you know the type of industry or where industry or in what particular industry you belong or your proposed business belongs, maa-identify natin kung sino yung market. O, di ba? So, may benefit kung baga. At hindi lang yon, hindi lang yung market ang makikilala mo, pati na rin ang iyong mga competitor. Sino ba ang makakabangga ko dito? Yan.
Di ba? Alalaman mo, teka, ito pala ang mga potential competitors ko. Yun. Pangalawa, yung size ng project. Kayo guys, binigyan ko kayo ng di ba? Binigyan ko kayo ng specific na ang ating capitalization ay hanggang 1M lang. So we need to come up with a project, a proposed business that is worth 1 million and below. Sir, ibig sabihin nasa micro business lang tayo. Yes. Micro lang tayo. Kasi actually guys, ang micro hanggang 3M, hanggang 3 million ang micro. Tayo, nilimit na lang natin sa into 1. Yun ang maximum. Kasi guys, diba sabi ko nga sa inyo, mahirap kasi mag-raise ng business na nangangailangan ng malaking kapital. So at least ito, 'di ba? Medyo sabihin na natin na kayang ma-erase yung 1 million or less. 'Di ba? Tsaka para kahit na halimbawa magkaroon ka ng pera in the future, 'di ba? May idea ka kung magkano yung kailangan mong ma-erase. Yan. Pangatlo, yung purpose ng study. Dapat alam mo din yan. Ano nga ba yung dahilan nitong study ko na to? Ano yung magiging purpose ko? Kasi ang point dito guys, if you know the purpose of your study, hindi ka maliligaw. Kaya nga, ang advice ko sa inyo, kapag pumili kayo ng business, no, siguraduhin nyo na ito ay gusto nyo. Ito yung business na may interest ka. Kasi if you do have interest in that kind of business, hindi magiging mahirap sa inyo ang gumawa ng study kasi most likely alam mo kung ano yung mga factors, no, na related to such. Yun ang kagandahan nun. Okay? The fourth one is party preparing the study. So, sino-sino nga ba? Diba? Kasi malaking factor yan. Alam nyo naman guys, madalas, diba, sa groupings, meron dyan pabuhat. Kaya kailangan yung leader magaling. Kasi kung yung leader magaling siyang mag-manage ng tao. Yung delegation ng trabaho, ng contributions ng mga members, kaya niyang dalhin. Okay? Sa dami ng members nyo, magiging madali ang lahat. Kasi pwedeng dala-dalawang tao ang i-assign mo para humanap ng data. Tapos ikaw, as the leader, tsaka yung secretary na kasama mo, maaari kasing kayo naman yung kayo naman yung bahala sa pagpo-format nito, sa pagko-collate, tapos kayo na magsusort nito para maayos according doon sa ating outline. And number 5, yung requirements of prospective investors. When you do a feasibility study, natural, kino-consider natin, ano ba yung gusto ng investors? Siyempre, di ba? Lalo na kung anong business ba yung gusto ni investors na gusto nating tingnan kung magiging profitable or what. Kasi sila yung investors di ba? Sasabihin nila sa inyo, can you conduct a study, no, para sa ganitong klase ng business? Kung siya ba ay okay o hindi. Para malaman ko kung sakali, no, na kung okay siya, I will push it forward. Kung hindi naman, baka i-delay ko muna. Yun. Remember, di ba, pag ginawa mo yung study, both the resources, di ba, resources and the other one, the risk and returns can be identified. Yun. Kaya don't forget this 5, no? Because these are those factors that affects you and your preparations for the feasibility study. Okay? Ayan. So much for that. Ito naman ay module number 2. So, okay? Okay. So,
That's the end of module number 1. Any question?